Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong bagyong may international name na Fong. Ito po yung tatawagin nating bagyong uwan if makapasok na sa ating Philippine area of responsibility. Ito po ay patuloy pang lumalakas at ngayon ay nasa severe tropical storm category na ng Pag-asa na may taglay na lakas na hangin na nasa 100 kilometers per hour, malapit sa ng gitna. At kung minsan, may mga pagbugsong umabot sa 125 kilometers per hour. So, konti na lamang po ay tutungtong na yan sa typhoon category. So, posibleng ngayong araw, umabot na rin po yan sa typhoon category ng Pag-asa. Samantalang, ito po ay patuloy na kumikilos, pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At medyo malapit na sa ating area of responsibility. At kapansin-pansin din po yung lawak ng kanyang sirkulasyon. Ito pong bagyong si Juan ay ayon sa Pag-asa, merong radius na nasa 700 kilometers. So, halos nasa 1,400 kilometers o 1,450 kilometers yung kanyang kabuuang diametro. So, medyo malawak na bagyo po ito. So, kahit po naasahan natin na sa Luzon po ito pumunta, mararamdaman din po natin ang hangin nito as far as dito po sa areas ng Mindanao. Hanggang dyan po sa mga areas ng Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Ngayon, silipin natin ito, official forecast track ng Pag-asa para dito sa bagyong tatawagin nating Uwan. So narito po ang pinakahuling official forecast track ng Pag-asa para dito sa bagyong may international name Fong. Posible nga po yung makapasok sa loob ng ating PAR ngayong gabi, late night ngayong gabi, or mamayang madaling araw as a typhoon na. Yan po ay kikilos, pakanluran dito po sa may East Philippine Sea at habang bumabaybay po yan dyan, nakikitaan pa natin ito ng paglakas hanggang sa umabot po yan ng super typhoon category if ever nandito na po yan sa may eastern section ng Visayas at Bicol region. Yan po ay inaasahan nating posibleng tumama sa lupa or maglandfall sa mga areas ng Isabela, Aurora or Cagayan. Sa ngayon, yan po yung ating area of uncertainty. Pwede pa po yung mas mataas or pwede pa po yung mas mababa dyan ng kaunti. At yan po ay kikilos, tatawid ng Northern Luzon sa darating na Sunday hanggang Monday at maaring sa darating na Tuesday to Wednesday, ito po ay nandyan na sa may areas ng western portion ng Taiwan. Again, ito pong center nito, yan po yung ating reference point na posibleng daanan yung kanyang center or gitna. Although nandun po yung ating pinakamalalakas na hangin, medyo malawak po ito pong bagyong ito. So kung sakali mang hindi man maglandfall sa inyo yung gitna nito, ramdam pa rin po ang epekto niyan doon sa mga karatig lugar na medyo malapit po doon sa gitna. So yung ating typhoon force winds, itong kulay pula dyan po yung ating pinakamalakas na hangin. At again, napakalawak po nitong at least 39 kilometers per hour na lakas ng hangin natin yan. Mag-i-extend pa po yan. So kung dito man sa Northern Luzon yan or Central Luzon, dumikit or tumama, mararamdaman po natin ang hangin nito mula pa dito sa, hanggang dito po sa mga areas ng Visayas at Northern portion ng Mindanao. Kahit po dito sa mga Southern portion ng Luzon, ang Bicol region at ilang areas ng Mimaropa. So napakalawak po ng sirkulasyon nitong posible nating tawaging bagyong Uwan. At maliban dyan, maliban sa malalakas na bugso ng hangin na mapanganib po, lalong-lalo na yung mga nasa gitna nito, ay meron din po tayong mga inaasahang malawakang pag-ulan. Silipin naman natin yan. So narito ang pinakahuling weather advisory ng Pag-asa para dito sa posibleng tawagin nating bagyong Uwan. Bukas, ngayon hanggang bukas ng umaga ay wala pa po yung magiging direktang epekto sa atin, pero bukas ng gabi hanggang hapon, yung kanyang panglabas na kaulapan ay posible na pong sumabit dito sa mga areas ng Eastern Visayas at ilang bahagi ng Bicol region. Kasama na po dyan ang Romblon. So meron tayong mga possible na katamtaman at kung minsan malalakas sa pagulan sa mga areas ng Masbate, Samar, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Leyte, Biliran, Romblon at ito pong areas ng Quezon, maging dito sa areas ng Aurora, Quirino, Isabela at areas po ng Cagayan. Pero yung kanyang pinakamalalakas na pagulan, inaasahan natin for Saturday evening hanggang Sunday is nandito po sa mga areas ng Catanduanes, dyan po sa may Bicol region. At meron din tayong mga possible na malalakas na pagulan sa mga areas sa may areas ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, kasama na po dyan ang Northern Samar at Eastern Samar. Ito po yung trough o yung panglabas na kaulapan nitong bagyong si Uwan, if ever nandito na po yan sa may eastern section ng Visayas. By this time, nandito pa po yan sa East Philippine Sea. Pero dahil sa lawak ng kanyang sirkulasyon, possible po yung ating mga ganitong klaseng pagulan ayon sa Pag-asa. So ito naman yung weather advisory ng Pag-asa para sa mga pagulan nating mararanasan kapag nandito na po sa may eastern section ng Central Luzon at Northern Luzon, itong bagyong si Uwan. Given na ito po ay malapit na maglandfall or tumama sa lupa. Dahil po sa lawak nito, meron tayong inaasahang up to torrential rains sa malaking bahagi ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon. Kasama po dyan ang Pangasinan at Nueva Ecija.
kasama na rin po dyan ang Aurora. At malaking bahagi nga ng Northern Luzon, kasama na po dyan ang Calayan at Babuyan, group of islands. Ito pong mga torrential rains ay nasa around 200 millimeters na pagulan within the next or within 24 hours. So yung mga nagtataka kung ano po yung 200 millimeters na pagulan, yung pong ganyang klaseng pagulan ay possible pong magdulot ng malawakang pagbaha kahit po sa mga lugar na hindi naman dating binabaha, lalong-lalo na po sa mga kakailugan or do sa ating mga tributaries o yung mga daanan ng ating mga tubig. So doble, ingat po tayo at maganda tayo sa mga possible epekto ng mga pag-ulan na yan, particularly sa mga flash floods and landslides, lalong-lalo na po dito sa mga mabubundok na area. So buong Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon. Kasabay po yan ang pagtawid nitong bagyong si Uwan dito po sa ating bansa, dito po sa Luzon area. Samantalang meron pa rin tayong mga heavy at kuminsan intense rains dito po sa natitirang bahagi ng Luzon. Kasama po dyan Zambales, Tarlac, Pampanga, maging dito sa areas ng Bataan, Bulacan, Rizal, kasama na po dyan ang Metro Manila, maging dito sa areas ng Calabarzon, including Pulillo Islands, at yung ating mga moderate at kuminsan possible heavy rains ay nandito po sa natitirang bahagi ng Mimaropa, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Western Visayas, and ito pong areas ng Northern Samar. Ito naman po yung ating inflow ng hangin na hinihilan itong bagyong Uwan. Pero again, yung ating hangin po ay mararamdaman pa hanggang sa area ng Mindanao habang dumadaan po ang bagyong Uwan dito sa areas ng Northern Luzon. So again, sa darating po na Sunday natin inaasahan pinakamalapit itong bagyong Uwan sa ating landmass o kalupaan. Sa Sunday ng umaga hanggang tanghali ay nandito na po yan sa eastern section ng Bicol Region. At kung mapapansin nyo, ang malaking bulto ng kanyang mga pagulan ay nandito po sa itaas na bahagi nito o doon sa malapit sa kanyang gitna or center. Pero sasabit po yan dito nga sa areas ng Catanduanes at malaking bahagi ng Bicol Region. Kasama na po dyan ang northern portion ng Eastern Visayas, dyan po sa may area ng Samar. Habang kumikilos po itong bagyong Uwan, madadagdagan naman po yung ating mga pagulan dito sa mga areas ng Quezon, Rizal, kasama na po dyan ang Aurora, Isabela at area ng Cagayan, kung saan dyan po patungo itong bagyong si Uwan. Sa Sunday ng hapon hanggang gabi, mas marami na po tayong mararanasang pagulan dito sa eastern section ng Northern at Central Luzon. Unti-unti po yung mararamdaman habang dumidikit yung center or gitna nitong bagyong Uwan. Pero malaking bahagi na po ng Northern Luzon, extreme Northern Luzon, Central Luzon, kasama po dyan ang Metro Manila, Calabarzon, at ito pong areas ng Mimaropa ay possible pa rin pong makaranas ng pagulan. Dulot naman ng panglabas sa kaulapan itong bagyong si Uwan. So mas lilipat naman yung ating mga pagulan dyan habang tumatawid itong bagyong Uwan dito po sa mga areas ng Ilocos Region at mga kabundukan dyan sa Cordillera. Kasama na po dyan itong malaking bahagi ng Central Luzon. So halos buong Luzon po ay makakaranas ng malawakang pagulan na dulot nito pong bagyong Uwan, particularly ang Northern at Central Luzon. So habang tumatawid po yan, mag-ready po tayo sa mga malalakas na bugso ng hangin, masungit na panahon at malawakang pag-ulan. Ngayon, habang maliwalas po ang panahon natin sa malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na po sa malaking bahagi ng Luzon, mag-ready na po tayo sa posibleng pagdating o pagtawid nito pong bagyong tatawagin nating Uwan sa ating bansa. Dahil napakalawak na bagyo po nito at posible pa po yung umabot sa hanggang super typhoon category. Maliban sa mapanganib at malalakas na bugso ng hangin, makakaranas din po tayo ng malawakang pagulan. Maaaring idulot nga itong bagyong Uwan. At napakalawak po nito, ramdam din po ang malalakas na hangin yan hanggang dito nga sa mga areas ng Mindanao at Visayas. Mamaya balikan natin yan. Muli ako po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.